Sinimulan na ngayong araw ng Department of Justice o DOJ ang preliminary investigation sa kasong multiple murder na isinampa sa mga pulis ng CIDG Region 8 kaugnay ng pagkakapatay kay Mayor Espinosa at isa pang inmate. At mula sa Maynila, nagbabalik si Roderick Mendoza live. Magandang tanghali sa iyo, Roderick. Magandang tanghali, Waila. Dumalo nga sa preliminary investigation kanina dito sa Department of Justice yung 23 mga pulis na kinasuhan ng multiple murder dahil sa pagkakapatay dito kay Mayor Rolando Espinosa at sa isa pang inmate na si Raul Yap. Siyam lamang sa mga pulis ang may abogado, kabilang na ang dating hepe ng CIDG Region 8 na si Superintendent Marvin Marcos. 14 naman ang walang abogado. Nais namang linawin ng abogado ng ilan sa mga respondent kung bakit kasama sa inireklamo si PO2 Neil Centino na isang buwan ng awol at hindi kasama sa operasyon sa Leyte Sub-Provincial Jail noong November 5. Ayon naman sa panel, kailangan lamang ng sertifikasyon mula sa PNP na talagang awol itong si PO2 Centino. 2 babaeng pulis din na hindi kasama sa operasyon at nakatalaga sa Maritime Unit ang kasama sa inireklamo. Hindi naman sumipot sa pagdinig si Paul Olindan na nagsilbing testigo ng mga pulis sa pagkuha ng search warrant na ginamit sa operasyon. Itinakda ng DOJ Prosecution Panel ang susunod na pagdinig sa January 23 para sa pagsusumite ng counter affidavit ng mga respondent. Ayon nga dito sa panel, hindi na sila magbibigay ng extension dahil sa tingin nila ay sapat na yung panahon na ibinigay nila dito sa lahat ng mga pulis upang makakuha sila ng kanilang mga abogado at mahihanda yung kanilang kontrasalaysay doon sa reklamong isinampa ng NBI. Nagsagawa ng preliminary investigation kanina sa Department of Justice kaugnay ng pagkakapatay kay dating Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. Dumalo sa investigasyon ang 23 sa 24 na pulis ng Criminal Investigation and Detection Group at Maritime Unit ng Region 8 na kinasuhan kaugnay ng operasyon. Kabilang sa dumalo sina Superintendent Marvin Marcos, Superintendent Santi Noel Matira at Chief Inspector Leo Laraga. Hindi dumalo ang isa sa mga kinasuhan na si PO2 Neil Centino na nag-awol daw mula October, kaya imposible raw na kabilang siya sa operasyon. Umapela naman ang 2 babaeng pulis na kasama sa kinasuhan. Hindi naman daw sila kasama sa operasyon. Sabi ng piskal, pag-aaralan pa nila ang kaso. Binigyan ng mga prosecutor ang mga pulis ng 1 buwan para magsumite ng kanilang counter affidavit. Sa January 23, magpapatuloy ang preliminary investigation. Kabilang sa mga kaso na isinampa sa kanila ang multiple murder, robbery, malicious procurement of search warrant, perjury at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sa investigasyon ng NBI, lumabas na rob out at hindi shoot out ang pagkakapatay kay Mayor Espinosa at sa isa pang inmate na si Raul Yap sa Baybay City Sub-Provincial Jail noong November 5. Sinailalim sa preliminary investigation sa DOJ ang mga pulis na sangkot sa pagkamatay ni Albuera Mayor Rolando Espinosa. Kabilang sa mga dumalo ang dating hepe ng CIDG Region 8 na si Police Superintendent Marvin Marcos, Chief Inspector Leo Laraga at Superintendent Noel Matira. Pinagsusumite ng counter affidavit ang mga pulis, 14 sa kanila. Wala pang abogado kaya sinabihan ng piskal na maghanap na o di kay gumawa na ng sariling counter affidavit. Nakatakda sa January 3 ang susunod na preliminary investigation. Of them cannot answer. Superintendent Matira cannot even recall what time he called Artok. But as per record of Artok, 3:49. And Superintendent Marcos cannot explain because according to him, he was not the one who made the call. But somebody who must, made the call? must explain. Matira. Matira. So why did you make that call, Mr. Matira? Tumawag po ako, sir, kasi nung nag-report sa akin, sir, yung si Major Laraga, sir, na may putukan dun, sir. Magkakuhan kami, sir. Nung right after ko, sir, pinakonfirm sa kanya, sir, kung may vital sign pa, sir, si Mayor. Putukan na yon nangyari nung pumasok
alas 4:30 ng umaga. But before that, at 3:49, humingi na ng soko. Bakit ganon? May expectation ba na may mamamatay? Na may babarilin? Expectation ba na may lalaban? O may expectation ba na may lalaban? Whatever. Why? Wala po, sir. Wala. Bakit tinawagan ang soko bago pumasok yung CIDG 8? Hindi po, sir. Hindi ko lang po ma-recall, sir, yung oras po, sir. Yan na nga, ang oras, nire-recall nga. Kanina may testimony si Chief Superintendent Beltehar na 3:49 a.m. ang tawag. Sa logbook yan ni Monghe. Sa logbook. So why? Can you explain to us why this happened? It is obviously in anticipation that something will happen. Wala po, sir. Hindi po. Wala. So bakit tumawag sa soko? Even before... The question is, who instructed you to call Soko? Wala, sir. In-inform ko lang, sir, si RC. Tapos tumawag na po ako ng Soko. Please talk. Yun po naman po yung... Please name the names. Hindi na may alam yung R6 ba yan? Superintendent Marcos, sir. May regional chief. Tinawagan ka ni Marcos na tumawag sa soko? In-inform ko po, sir, si Superintendent Marcos na, sir, kailangan natin, sir, ng Soko. In-inform mo siya? Opo, sir. Bakit? Dun right after nga po, sir, ng barilan, sir, sa loob, sir. But the barilan took place after 4:30. Sir, can I make a Teka, pakasagutin mo muna. Ang barilan took place after they entered the jail, which is at 4:30. But even before that, at 3:49 or about 40 minutes before, tumawag na ng soko. Tumawag ka na. Meron pang isa dito, no? And this needs an explanation. 4:30 a.m., CIDG 8 team was able to enter the jail premises. At sumunod dyan, 5:58. Ano nangyari between 4:30 and 5:58? Ba't hindi nakalag dito sa inyo? Ganito po, sir. Nung nag-ooperation But we're po, not done yet with the question of Senator yes, sir. Villan, ha? Yung nangyari po yung operation during that time, actually, sir, hindi naman po kami talaga conscious sa oras, kung anong oras, para may timer po kami na laging tinatiman po namin. Hindi, ang tinatanong lang natin, bakit po bago nabaril, bago nagkaputukan, tumatawag na sa soko? Ganito po, sir, ang explanation ko dyan. Napareceive po namin kasi yung coordination sa Baybay na may document po dito sa Baybay Police Station ng 3:43 a.m. 3:43 po yung last coordination, yung coordination po namin doon. After na-confirm po namin, sir, na na-receive na po yung coordination doon, tumakbo na po yung raiding team papunta po ng provincial jail. Ngayon, during that time, so, ang kasunod po dito, sir, is ginawa ko po dito, estimated time na lang. Basta, ang record po namin, sir, 3:43 po. Nung ma-confirm po yun, tumakbo na po yung raiding team papunta po ng Baybay. Superintendent Marcos, yes, sir. between 3:43 and 3:49, 6 minutes, doon nangyari lahat? Nagkabarilan na ba? I'm not quite sure, sir. Hindi ako sigurado masyado, sir. Well, yung record nyo, sinasabi, hindi pa kayo nakapasok kasi 4:30 kayo pumasok. Even assuming for the sake of discussion na you're not mindful of the time, 6 minutes, doon lahat nangyari yung pinalabas yung mga preso, napatay si Yap, napatay si Mayor Espinosa, in 6 minutes, tapos lahat yun? May barilan pa kanyo? Well, kwentahin natin. 3:43, 3:49, 6 Kasi nung tinanong ko po, sir, kung yung coordination nakatakbo na po, sir.
Bali, yung pag-receive po ng kopya nung coordination form na 343, Okay. nalaman ko lang po sir yung exact oras nung nahawakan ko na po yung receive copy. Iwanan muna natin yan. Si Senator De Lima is motioning na it's her turn already. Senator De Lima is recognized. With the permission of Senator De Lima, I just cannot let this go. I mean, as co-chair, no? I just don't want to lose this. Colonel Matira, nakalagay ka ang pangalan mo doon, Aritam, cellphone ni Mayor Espinosa. Is that correct? Hindi ko po alam yun, sir. But it is a fact. Tama ba yan, General Beltran? Yes, sir. Alright. Tapos 349, yung kay Miss Monghe ba yun? Tumawag ka at sinasabi mo, kailangan ng soko. Pero sa report ni General Marco, ni Superintendent Marcos, nakalagay dito, 3:30 a.m., conducted the final briefing, 3:43 a.m., coordination was made at Baybay CPS, 3:49 a.m., naisingit na namin ito, yung kay Monghe, 4:05, PIDEA received the pre-ops and coordination, 4:10, the team reached the front gate of the jail, 4:30 a.m., the team was able to enter the jail premises through the use of bolt cutter. 5:58, Soko arrives at Baybay sa provincial jail. In other words, hindi pa sila nakakapasok, nauna ka na tumawag ng Soko. Tama o hindi? Hindi po, sir. So, nagsisinungaling si Monghe. Imagination niya lang na tumawag ka, nananaginip siya, nagising siya, tumatawag si Matira, nakalagay sa logbook niya, tumawag ka, nangingi ka ng Soko. You're under oath. Yes, sir. So, totoo, tumawag ka. Opo, sir. Tumawag po ako, Humingi sir. ka ng Soko. Totoo, tumawag ka. Opo, sir. Tumawag ng Soko. 349 nakalagay yan dyan. Sa madaling sabi, hindi pa nangyayari, ayon din sa salaysay, nakatawag ka na ng Soko. Tanong kay Superintendent Beltran, this is part of procedure kapag bago pa pumasok ang pulis, wala pang putukan, tumatawag na kayo ng Soko? Definitely, sir, hindi. Hindi. In other words, so Soko lamang pagka may nangyari na may crime scene na, saka tatawag ang Soko. Yes, sir. Now, Matira. Sir. Sorry, I don't know your rank. Sir Matira, when you called, bakit ka tumawag na Soko? Meron ba kayong coordination? Sinabi ba sa iyo ni Mr. Marcos na ikaw ay tumawag na Soko? Sir, after informing, sir, na may nangyari, sir, na putukan sa loob. Sino nagsabi sa iyo may nangyari? Ako po, sir. Paano mo nalaman may nangyari? Nandun po ako sa putukan, sir, sa loob, sir. Nandun ka sa loob? Opo, sir. So, nandun ka sa loob. So, nangyari yung putukan, 349, according to you? Hindi ko ma-recall, sir, yung oras, sir. Hindi ko kailangan ng recollection mo. Nakalagay sa logbook that you called at 3:49 asking for Soko. And you admitted na humingi ka ng Soko. Yes, 3:49. Hindi maitatanggihan. Nagsisiguro ka lamang. Natepok na ito. Dali na natin ng Soko para mabilis. Sa lalong madaling panahon, linisin natin para wala nang tanong-tanong dito. Hindi pa nangyayari, putukan na, bago nagputukan, dali nyo na yung Soko para malinis kagad. Are you aware of your circumstances right now? Alamin mo, Senator Gordon, there's one word to describe this. Premeditated. correct. That's why I'm asking him. Lumalabas siya, premeditated lahat yung sinasabi mo. Kaya tinatanong kita, Derichan, are you aware na ikaw ngayon ay lalabas na principal by direct cooperation? You're aware of that? Tumataas rin ang presyon ko eh. No, sir. No, you're not aware? Okay, I'll leave it Okay, at that. I just hope IAS and the PNP command group will take note of all this, no? So you'll be guided by your future action. I know you will not cover up. Pinangako nyo na rin ito, di ba? And I know and I trust that you will do your job, no matter who gets hurt, di ba? Yeah. Mr. Mr. Chair. Let him answer. Mr. Chair, during our discussion with our meeting with Superintendent Marcos yesterday,
That was one of the glaring item that we have discovered. Why was the call to SOCO done prior to the alleged shooting of exchange of gunfire with Mayor Espinosa? Yun po yung tinanong po namin sa kanila. I just hope na i-brief nyo properly si Chief PNP about this. Yes, Your Honor. Just one final question, sir. Mr. Matira, Sir. hindi mo alam ang pangalan mo nandun sa telepono. No, sir. Mapipigil mo ba ang spekulasyon ni Senator Pacquiao, ni Senator Gordon, ni Senator Lacson at lahat ng mga senador dito na dahil ang pangalan mo naandun, meron kang interest na ikaw ay masasangkot dito sa drug list na ito? At meron kang katwiran na iligpit dito? Wala po. Again, I'm asking you pointed questions para alam mo kung ano circumstance mo. No, I want you to answer. Yeah, Senator. Wala ka sagot. Wala po, sir. Senator Laila. Okay, thank you. Senator De Lima, please. Yes, thank you, Mr.